Hinamak na manugang. Kabanata 576. Mabilis na lumabas ng pinto si Ang Shancheng at nakita niya si Wu Jiting na nakahabol kay Alex Dixon sa hindi kalayuan. May pinag-uusapan silang dalawa, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Ang ginawa ng pamilya Xe ay talagang ikinagalit niya. Kung hindi dahil sa kamag-anak sila ni Master Dixon, hindi na lang niya puputulan ang negosyo ng Xe family at ipinakulong ang mga ito. Mabilis silang hinabol ni Ang Shancheng at agad na humingi ng tawad kay Alex Dixon. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Young Master Cheng, Boss Wu, masyado kang magalang. Hindi ko inisip ang nangyari kanina. Kaya lang ayoko kumain ng may langaw. Magpalit ka na lang ng pwesto." Nang makitang hindi na ilabas ni Alex Dixon ang kanyang galit, nakahinga ng maluwag si Ang Shancheng at mabilis na sinabing nakangiti, "Tama si Master Dixon. Mag-aayos ako ng ibang lugar." Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at inutusan ang mga bodyguard na mag-book ng hotel. Sa pagkakataong ito, natutunan ni Ang Shancheng ang kanyang leksyon. Direkta siyang nag-book ng isang buong hotel para hindi siya maistorbo habang kumakain kasama si Alex Dixon. Tuldok, Golden Scale Hotel. Natapos na ni Lewis Dauphin ang kanyang tawag. Si Helena ang sumagot ng tawag. Casual lang ang sinabi niya at hindi man lang humingi ng tawad. Magpapadala daw siya ng regalo kay Lewis family. Puno ng pambobola ang bibig ni Helena at on the spot, pinagalitan niya si Alex Dixon dahil sa pagiging insensitive niya at nangako pa na papasukin niya si Alex Dixon at humingi ng tawad. Matapos marinig ni na Xe Zhenhua at Xe Fei ang nilalaman ng tawag sa telepono, nakahinga rin sila ng maluwag at hindi sumang-ayon sa kanilang mga puso. Lalo na si Xe Fei, lalo siyang nagalit sa puso niya. Ngayon pa lang, naisip na niya na malakas ang background ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay nagpahayag ng kanyang tunay na kulay sa pamamagitan lamang ng pagtawag kay Jinling. Matapos ang lahat ng oras na ito, nakatingin lang si Alex Dixon sa feng shui ng jade mine ni Wu Jiting. To put it bluntly, isa lang siyang gemancer. Ano ang kamangha-mangha sa kanya? Tinawag pa niya itong Great Master. Talagang sinusubukan niyang kumilos ng misteryoso. Pareho rin ang iniisip ni Xe Zhenhua. Naramdaman pa niya na nakakalungkot na kahit isang malaking boss na tulad ni Wu Jiting ay madaling maniwala sa feng shui. Masayang sabi ni Lewis Dauphin, "Huwag kang mag-alala. Sinabi na sa akin ni Ate Helena na tatawagan niya agad si Alex Dixon at pumunta siya sa restaurant para kumain. Hihingi siya ng tawad sa atin. Hindi na kailangan ng kabayaran." Medyo nag-aalangan pa si Xe Zhenhua, kung tutuusin, siya ang taong inimbitahan ni Boss Wu. Bamantong hininga si Lewis Dauphin mula sa kanyang mga butas ng ilong at mapang-asar na sinabi, niyanig ni Helena ang ilalim ni Alex Dixon sa telepono. Ang Dixon na ito ay hindi isang master. Umaasa lamang siya sa paghula upang manalo sa isang grupo ng malalaking shot mula sa Jinling ngayon, talagang niloko niya sila sa labas ng bansa. Umiling si Xe Zhenhua at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Pagdating ni Alex Dixon, kainin natin siya." Tawagan din niya si Boss Wu. Narinig din ng mga bossing sa paligid ang usapan nila. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag, at kahit palihim na nagagawa. Mukhang tama ang ginawa nila sa pananatili. Hindi alintana kung si Alex Dixon ay sinungaling o hindi, basta't babalik siya, darating si Wu Jiting. Maaari rin silang umakyat sa malaking puno, Wu Jiting, kahit na maganda ang relasyon nila ni Alex Dixon. Inutusan ni Xe Zhenhua ang manager, "Magdagdag ka ng isa pang mesa at magkaroon ng magandang piging. Ililibang ko ang pamangkin na si Alex Dixon." Okay. Umiti din ang manager na humihingi ng tawad at sinabing, "Mamaya, magpo-propose din ako ng toast kay Master Dixon at hihingi ng tawad." Nang matapos siyang magsalita ay isang marangal na boses ang nagmula sa gilid. Hindi na kailangan. Nang marinig ang boses na ito, agad na natakot ang manager at pumihit ng 70 degrees para yumuko. "Director Lee, bakit ka pumunta ng personal?" Isang maputi ang buhok na matandang nasa edad 50 anyos ang bumaba mula sa isang Maybach sedan na may solemn na ekspresyon. Nasa likuran niya ang isang dosenang bodyguard at humakbang papasok sa bulwagan.
Nang makita ang matandang ito, nagulat din ang maliliit na amo sa bulwagan. Ito ay presidente mula sa Golden Scale Hotel. Karaniwan siyang namamahala ng 28 chain hotels sa bansa at bihirang pumunta sa hotel ng personal. Lumakad sa harap ng manager ang matanda sa edad na 50 at malamig na sinabi, "Natanggal ka na. Umalis ka na rito." Director Lee. Paano ako natanggal? Ang manager ay parang bolt out of the blue at muntik nang mahulog sa lupa. Siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Director Lee. Malamig na bumuntong hininga ang matanda at sinabing, "Hindi mo ba nabilang kung sino ang pinalayas mo sa hotel kanina? Kailangan mo pa bang ipaalala sa iyo? Nasa blacklist ka na sa industriya, lumabas ka na sa hotel." Ano? Ako, nasa blacklist ako ng industriya. Nakaramdam ng pagkahilo ang manager at muli ay nakaranas ng matinding suntok. Kapag nasa blacklist na siya sa industriya ng hotel, walang 5-star hotel sa mundo ang kukuha sa kanya. "Magwala ka!" Galit na sigaw ng matandang nasa 50 anyos. Agad na pinalayas ng isang maskuladong lalaki sa likuran niya ang manager. Sinipa sa tiyan ang manager at ilang beses na gumulong sa lupa bago ito nahulog sa pinto. Tinakpan niya ang tiyan niya at napasigaw sa sakit. Nagpumiglas siya at pilit na sinubukang gumapang sa bulwagan. Director Lee, please listen to me. It was a misunderstanding just now. Master Dixon. Siya ay kamag-anak ni Director Exie. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Lalong nagalit ang matandang nasa edad 50 at inutusan ang kanyang mga bodyguard na kaladkarin siya palayo. Maririnig mula sa malayo ang kaawa-awang sigaw ng manager. Director Lee, itong si Master Dixon ay kamag-anak talaga ni Director Exie. Bumalik siya kaagad sa hotel at hihingi ng tawad sa Exie family. Napakunot noo din ang noo ni Exie Zhenhuo nang makita niya ito, ngunit hindi siya umimik nang makipag-usap si Director Lee sa kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling ito, lumingon ang matandang nasa edad 50 at itinuro ang mga tao ng pamilya Exie at inutusan ang kanyang mga bodyguard. "Habulin mo rin sila. Ano? Gusto mo itaboy tayo?" Agad na tumalon si Lewis Dauphin na parabang natusok ng puta. Puno ng pagtataka ang mukha niya. "Hindi ka nagkakamali, di ba? Nag-book kami ng private room sa hotel. VIP kami ng hotel. Tama, ikaw ang pinag-uusapan natin." Hindi man lang natinag ang 50 anyos na lalaki, kasing lamig ng yelo ang mukha. Agad na sumugod ang dosenang bodyguard sa likod niya at pinutol ang mga braso ni Lewis Dauphin at ng iba pa ng walang kagalang-galang. Kinaladkad nila sila palabas. Buong lakas na sumigaw si Lewis Dauphin, "Zhenhua, Zhenhua, halika kaagad." Si Exie Zhenhua ay nasa sulok ng bulwagan, tumawag sa telepono sa mahinang boses. Ang kanyang mukha ay sobrang pangit at wala siyang pakialam sa kanyang asawa at anak. "Hayaan mo." Biglang nagpumiglas si Exie Fei, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Director Lee, kailangan mong maunawaan na hindi mo kami mga sakop. Ang aking ama ay ang boss ng kumpanya ng Jade, at siya ay may mataas na reputasyon sa lungsod. Siya ay isang VIP ng hotel mo. Ang matanda sa kanyang 50 ay hindi natinag sa lahat. Sabi niya nang may paghamak, ibalik ang kumpanya. Dapat mong hayaang bumalik ang iyong ama sa kumpanya at tingnan kung maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang negosyo." Dahil doon, tumalikod siya at umungol, I drag out ang Exie family at ang kanilang mga bisita. Simula ngayon, ang pamilyang ito ay bawal na makapasok sa Golden Scale Hotel at may blacklist ng aming mga customer. Ikaw, baliw ka. Hindi kami mababang uri ng tao. Kami rin ay mayayaman sa Yangmeng City. Si Lewis Dauphin ay labis na nagalit at napasigaw sa pinakamataas na boses. "Mga mayayaman." Malamig nang umuso ang matandang edad nasa 50, puno ng paghamak ang kanyang ekspresyon. Na-offend niya ang Angshan clan, pero gusto pa rin niyang manatili sa Yangmeng City. Kanina lang, tinawag siya ng Angshan clan Secretary Jin at pinagalitan. Kung hindi siya humingi ng tawad ng buong lakas, natatakot siya na kahit ang mga bahagi sa kanyang mga kamay ay mabawi. Ang lahat ng ito ay dahil nasaktan ng pamilya Exie si Master Dixon. Kabanata 577. Ayaw.
Sa tatlong mahinang pag-ungol, ang tatlong lalaki mula sa Exi family ay itinapon palabas ng hotel na parang mga sako at nahulog sa gilid ng kalsada. Ang iilang mga amo na naiwan kanina ay takot na magkagulo kaya naman matagal na silang tumakas. Tinulungan ni Exi Faye si Lewis Dauphin na tumayo at galit na sinabi, "Ano ang nangyayari? Ganito ang pakikitungo sa atin ng hotel na ito. Gusto mo pa bang magnegosyo?" Hinaplos ni Lewis Dauphin ang kanyang masakit na baywang at sinabi habang umiiyak, "Xinhua, ikaw." Mabilis na tawagan ang mga tao ng Angshan family para turuan ng leksyon si Direk Lee. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Exi Xinhua na nakahandusay sa lupa, na parabang siya ay bumagsak. Isang masamang pakiramdam ang dumaan sa puso ni Exi Faye at mabilis niyang tinanong, "Tatay, anong problema?" Ilang beses siyang sunod-sunod na tumawag habang walang lakas na itinaas ni Exi Xinhua ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanya nang walang pag-asa sa kanyang mga mata. "Ikaw, nakikita mo sa sarili mo." Isang telepono ang bumaba mula sa kamay niya papunta sa lupa. Nagulat si Exi Faye at mabilis na kinuha ang telepono para tingnan. Agad na nanlamig ang kanyang katawan. Nakita niya na may 60 hanggang 70 missed calls sa telepono. Lahat sila ay mula sa mga kasosyo sa negosyo na nagtatrabaho sa kanyang ama. Si Exi Xinhua ay tila may edad na 10 taon. He murmured, "Nakatanggap lang ako ng tawag. Ang Angshan clan ay huminto sa pagtatrabaho sa amin at sinabi na ang mga kumpanyang nagtatrabaho sa amin ay hindi gagana sa amin. Ang 12-dosenang mga tawag na ito ay pawang mula sa mga kasosyo ng aming kumpanya. Tinawag nila kami para wakasan ang kontrata. Ang kumpanya ko, tapos na." Pagkatapos magsalita ni Exi Xinhua, nagpakawala siya ng mahabang hininga mula sa kanyang dibdib at bumagsak pabalik sa langit. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling terno, pero wala siyang pakialam sa mukha niya. Naglagay lang siya ng salitang malaki at humiga sa gilid ng kalsada na parang pulubi, puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Tapos na. Paano matatapos? Nataranta na si Lewis Dauphin at nanginginig ang buong katawan. Kung tapos na ang kumpanya ng kanyang asawa, hindi kaya magiging pulubi ang pamilya nila sa Yangmeng City. Ang bibig ni Exi Faye ay mahigpit na nakaawang at ang kanyang mukha ay mapula. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay. Halos sigurado siya na may kinalaman nito kay Alex Dixon. Hindi niya akalain na ang lalaking Dixon na ito, na puno ng mabubulaklak na salita, ay talagang magagawang sirain ang kumpanya ng kanyang ama. Biglang tumayo si Exi Faye, nanganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Nay, dapat itong gawin ng lalaking Dixon na iyon. Pupunta ako at hahanapin siya ngayon." Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang paa at aalis na sana. "Bumalik ka dito." Si Exi Xinhua, na nakahandusay sa lupa, ay biglang tumalon at umungol. Sumugod siya sa harap ni Exi Faye at hinawakan ang kanyang kwelyo. "Gusto mo pa bang guluhin si Alex Dixon?" "Oo. Sinira ng Dixon na ito ang pamilya natin. Kailangan ko siyang mahanap para ayusin ang score." Malakas na sinampal ni Exi Xinhua ang mukha ni Exi Faye at umungol, "Kahit ano pa ang nangyari kay Alex Dixon, bakit hindi mo siya pinakitunguhan ng maayos nang pumunta siya sa hotel para sa hapunan?" Napasigaw si Lewis Dauphin at sinuntok siya. "It's all Alex Dixon's fault. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Mali ba siya?" Itinulak ni Exi Xinhua si Exi Faye palayo at umungol kay Lewis Dauphin na may pulang mata. "Kahapon, bumisita si Alex Dixon sa bahay natin, di ba? Anong ginawa mo sa kanya?" Ay. Natakot si Lewis Dauphin sa mabangis na tingin ng asawa. Nanginginig siya at hindi naglakas loob na magsalita. Si Exi Xinhua ay parang baliw na leon. Galit na sabi niya, "Kung sinabi mo sa akin kanina na nag-guest si Alex Dixon sa bahay namin, hindi sana haantong sa ganito ang Exi family. Ngayon lahat ng kontrata sa kumpanya ay nasuspend. Hintayin mo na lang ang bangko, bawiin ang iyong ari-arian at matulog sa kalye." Napuno si Lewis Dauphin at napuno ng panghihinayang. Pinaalis niya si Alex Dixon kahapon, at ang kanyang asawang si Exi Xinhua, ay bumalik para magtanong ng ilang mga katanungan.
Hindi niya binanggit ang pangalan ni Alex Dixon, ngunit mahinahon lamang niyang sinabi na gusto niyang paalisin ang isang mahirap na kamag-anak mula kay Jinling. Sa pagtingin sa kanyang asawa at anak na takot na uto, hindi napigilan ni Xi Zhenhua na magpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang isang mabait na asawa ay bihirang magkaroon ng problema. Maari lamang niyang aminin ang pagkatalo pagkatapos niyang pakasalan ang ganoong asawa. Umiling siya at bumuntong hininga. It's a foregone conclusion. There's no point in saying anything more. Dapat hanapin natin si Alex Dixon at team na humingi ng tawad sa kanya. Sanay matulungan niya tayo minsan para sa kapakanan ng kanyang mga kamag-anak. Biglang bumalik sa katinoan si Xi Fei at tumawag. Ma'am, hindi mo ba tinawagan ang biyenan ni Alex Dixon at sinabing babalik siya at humingi ng tawad sa atin kaagad? Nasaan siya? Bakit hindi pa siya bumabalik? Umiling si Xi Zhenhua at sinabing, mukhang hindi na siya babalik. Tara at bumili tayo ng mga regalo para humingi ng tawad sa kanya. Matagal na siyang nagsumikap, ngunit hindi niya magawang ipitin ang mataas na uri. Ngayon, isang beses sa isang buhay na pagkakataon ay sinira ng kanyang asawa at anak. Tuldok. Nag-book si Ang Shancheng ng isa pang hotel at tinawagan si Wu Jiting, Secretary Jin, at ilang iba pang big shot para samahan siya. Sinamahan niya si Alex Dixon na kumain. Ang International 5-Star Hotel sa ika-12 palapag ay mayroon lamang isang mesa ng mga bisita. Nanginginig sa takot ang lahat ng staff sa hotel. Naghintay sila sa lobby, naghihintay ng utos ng bisita. Halos lahat ng empleyado ng hotel ay may iniisip sa kanilang isipan. Sino itong binatang nakasuot ng ordinaryong damit? Talagang nagawa niyang samahan si Wu Jiting, Secretary Jin, at iba pa, at nirerespeto pa siya. Dapat malaman ng isa na kahit sino sa dalawang lalaking ito ay isang shot na nambobola sa buong Yangmeng City, ngunit sila ay talagang sumusunod sa likod ng ordinaryong binata. Higit pa rito, kahit na ang pagkakakilanlan ng isa pang binata na nakasuot ng cap at salaming pang-araw ay hindi alam, ang kanyang kahangahangang paraan ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na tumangala sa kanya. Gayunpaman, ang lalaking ito ay nasa tabi rin ng ordinaryong binatang ito, at pinakitunguhan niya ito ng may malaking paggalang. Master Dixon, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Itinaas ni Ang Shancheng ang isang baso ng alak gamit ang dalawang kamay at ngumiti habang nag-toast kay Alex Dixon. Sinadya niyang ibinaba ang baso para ipakita ang kanyang paggalang. Humigop ng alak si Alex Dixon at naramdaman niyang cool at pamilyar ang texture. Umiti siya at sinabing, ito ang Maotai sa mainit na tag-araw, tama. Umiti si Secretary Jin at sinabing, ito ang Maotai ng mainit na tag-araw, tama ba? Master Dixon, espesyal na nag-utos si Young Master Cheng ng eroplano para ihatid ito. Natatakot lang ako na hindi ka masanay sa ating lokal na Red Fescue na alak. There are Red Fescues here. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at medyo nagulat. Ang Red Fescues ay isang uri ng bihirang halaman na tumutubo lamang sa mga lugar na may masaganang ayos na enerhiya. Maaaring gamitin ang mga ito upang mapuno ang mga panggamot na tabletas at tubig ng espiritu. Noong nakaraan, noong siya ay nagtitinda ng gamot sa Yan Capital, hinanap niya ang buong medicine room ngunit hindi niya nakita ang ganitong uri ng halamang gamot. Hindi niya inaasahan na may gagamit pala nito sa paggawa ng alak sa Yangmeng City. Pinagmasdan ni ang kanyang ekspresyon at ngumiti habang sinasabi, ang Red Fescue ay tumutubo lamang malapit sa minahan ng Jade. Hindi rin gaanong marami ang aming lokal na produksyon. Karaniwan itong ginagamit upang gumawa ng alak ng Red Fescue. Napakababa ng produksyon. Makagagawa lamang ito halos 50 garapon sa isang taon. Ang uri ng alak ay nakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng pamilya at mahahalagang miyembro. Lumipad siya papunta kay Master Dixon, gusto mo bang subukan? Oo naman, mayroon ding medicinal wine siya. Tumango si Alex Dixon. Ang Yangmeng City ay mayaman sa mga batong jade, kaya hindi nakakagulat na lumitaw ang Red Fescues. Gayunpaman, lumaki lamang sila malapit sa minahan ng jade, kaya hindi gaanong marami sa kanila. Mabilis na nagbuhos ng alak si Wu Jiting para sa kanyang sarili. Ang dark green na alak ay ibinuhos sa isang puting jade porcelain cup.
Ang lasa ng alak at ang gamot ay pinaghalo, at kapag naamoy ito, ito ay pumukaw sa isip, na nagpapaginhawa sa pakiramdam. Uminom ng isang subo si Alex Dixon at napuno ito ng halimuyak na panggamot. Mabilis na sinabi ni Ang Shancheng, kung nagustuhan ito ni Master Dixon, magpapadala ako ng isang tao na magpapadala ng 10 garapon sa iyong lugar. Hindi na kailangan. Ibinaba ni Alex Dixon ang baso ng alak, tumangala at sinabing, makakahanap ka pa ba ng ilang Red Fescue? May gamit ako para sa kanila. Kabanata 578. Saglit na nag-alinlangan si Ang Shancheng at sinabing, lumipas na ang panahon para tumubo ang mga halamang gamot, ngunit kung kailangan ito ni Master Dixon, susubukan kong hanapin ito para sa iyo. Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi naman sa gusto ko, pero bigla akong may naisip. Magagamit ko ang Red Fescue para magtimpla ng gamot para palakasin ang katawan. Magagamit ko ito para ubusin ito ng mga bodyguard ng Angshan clan, katawan, buto, at maging espiritu nila. Nagulat na sabi ni Wu Jiting, ang ganitong uri ng medicinal wine ay talagang may napakagandang epekto. Marami na rin akong nainom nito dati. Bakit wala akong nararamdaman? Umiti si Alex Dixon, nagsali ng isang tasa ng Red Fescue wine, at hinawakan ang hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang palad ay unti-unting nag-init, at ang hitsura ng enerhiya ay tumagos sa dingding ng tasa at tumagos sa likido ng alak. Pagkaraan ng 3 minuto, itinulak niya ang tasa ng alak sa harap ni Wu Jiting at nakangiting sinabi, inumin mo at subukan. Mabilis at magalang na kinuha ni Wu Jiting ang baso at ininom ito. Nang makapasok na ang alak sa kanyang bibig, agad na nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa hindi makapaniwala. Matandang Wu, paano ito? Nakita ni Secretary Jean na hindi tama ang kanyang ekspresyon at mabilis na nagtanong. Tila nalasing si Wu Jiting nang bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumubulong, masyadong banal. Pakiramdam ko ay napuno ng lakas ang aking katawan. Ang aking pandinig, pang-amoy, at maging ang aking paningin ay tila 2 beses na, mas malinaw kaysa sa tama, maya-maya lang, may dala din siyang bote ng Lafite na red wine. Hindi napigilan ni Secretary Jean ang panunukso. Old Wu, mahuhulaan mo ba ang mangyayari sa isang baso lang ng alak? Nang matapos siyang magsalita ay mahinang kumatok ng 2 beses ang pinto ng private room. Puno ng ngiti ang manager habang personal nitong bitbit ang isang plato na may nakalagay na bote ng alak. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Sa ngalan ng hotel, nais kong magbigay ng isang bote ng Lefay grape wine ng libre, na kulang ng 36,000 gintong barya. Isang maliit na regalo, ngunit isang toast. Nais ko kayong lahat ng isang kaaya-ayang pagkain. Ibinaba ng manager ang tasa at magalang na umalis. Ang mga tao sa paligid ng mesa, maliban kay Alex Dixon, lahat ay natigilan. Hindi rin napigilan ni Ang Shancheng ang kanyang sarili at napasigaw siya sa gulat, Master Dixon, anong uri ng divine power ang mayroon nitong alak mo para makita ito ng mga tao? Umiti si Alex Dixon at sinabing, natatakot akong narinig ito ni Wu Jiting. Sa oras na ito, nagulat at natuwa rin si Wu Jiting. Aniya, hindi naman sa hinulaan ko ito, ngunit malinaw kong naririnig ang mga yapak ng manager at naamoy ko pa ang alak. Kaya naman napunta ako sa ganitong conclusion. Nagkatinginan ang grupo ng mga tao. Mahigpit na nakasara ang pinto ng private room, at soundproof ito. Bukod dito, ang koridor ay natatakpan ng makapal na carpet. Upang marinig ang mga yabag sa labas, ang pandinig ng isa ay sadyang lumalaban sa langit. Higit pa rito, kahit marinig ang mga yabag, naaamoy pa rin ng isa ang halimuyak ng red wine. Ang pang-amoy na ito ay talagang kahanga-hanga. Dumampot si Wu Jiting ng isang pares ng metal na chopstick at binaluktot ang mga ito na parang nagmamasa ng noodles. Kahit siya mismo ay hindi niya inaasahan. Gulat na napatingin siya sa mga nakatungong chopstick. Ang lakas ko talaga ay naging napakahusay. Nagulat din si Ang Shancheng. Muntik na siyang tumayo sa kinauupuan niya. Kung ang ganitong uri ng mahiwagang panggamot na alak ay gumawa ng enerhiya, hindi ba ito makakalikha ng isang makapangyarihang armadong bantay?
Ang pandinig at pangamoy ng mga miyembro ng bodyguard ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Sa kanilang lakas, ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, naging madali para sa pakikitungo sa mga bandidong grupo sa kabundukan. Sabi ni Alex Dixon, napag-isipan ko na. Kung gusto nating sanayin ang mga bodyguard, maaari tayong magturo ng ilang basic mind law at mga suntok sa loob ng isang buwan. Wala nang anumang qualitative improvement. Upang bumuo ng isang malakas na club, ang unang bagay na kailangan nating pagbutihin ay ang pangangatawan ng mga miyembro ng ating club. Kailangan nating bumuo ng isang magandang pundasyon. Kung hindi, ang paglinang ng batas sa pag-iisip at mga suntok at sipa na tulad nito ay katulad ng paghila pataas mga sidlang at tinutulungan silang lumaki. So, I plan to refine some medicine that can strengthen the foundation. It just happens that you have red fescue here, and it's most suitable to refine medicinal wine that can improve the quality of the body. Of course, you can also use it sa mga normal na panahon bukod sa pagpapalakas ng iyong katawan, maaari din itong pahabain ang iyong buhay. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na napigilan ni Ang Shancheng ang pananabik sa kanyang puso. Tumayo siya nang may paggalang at itinaas ang kanyang mga kamay habang nararamdaman. Na problema ko si Master Dixon. Hinding-hindi makakapagpasalamat sa iyo ang Angshan clan ko. Umiti si Alex Dixon at winagiway ang kamay. Kung kaya niyang sanayin ang isang malakas na bodyguard team, makakatulong din ito sa kanya na madagdagan ang sarili niyang lakas. Ang mga mamamatay tao lamang na ipinadala ni Dixon Rong ay mga mandirigma na may tiyak na antas ng paglilinaw. Ayaw niyang pakalat-kalat ang kanyang mga tropa at gumala. Ang pananatili sa kanila ay magiging isang pag-aaksaya din ng oras at lakas. Tuldok. Kinaumagahan, nagtipon si Ang Shancheng ng 2 basket ng red fescues at personal na inihatid ang mga ito sa silid ni Alex Dixon. Ang 2 basket na ito ng red fescues ay isang bagay na ginugol niya ng labis na pagsisikap at koneksyon mula sa angka ng Angshan upang magtipon mula sa buong bansa sa mataas na presyo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 milyon. Tiningnan ni Alex Dixon ang mga halamang gamot at sinabing, kailangan ko ng 2 araw para mag-concoct ng medicinal wine. Hilingin sa mga bodyguard na hintayin ako. Hintayin mo muna akong matapos sa pagpino. Ang 2 basket na ito ng red fescues ay maaaring makapagpino ng 20 cut-ties ng medicinal wine. Kulang na lang na ubusin ng mga bodyguard. Napabuntong hininga si Ang Shancheng at sinabing, nakakalungkot na ang ganitong uri ng gamot ay hindi maaaring itanim sa paraang paraan. Masyadong maliit ang dami. Kung hindi, ito ay isang pagkakataon sa negosyo na gumawa ng alak na pangkalusugan at ibenta ito sa bansa. May naisip si Alex Dixon at sinabing, gusto mong gawin ang negosyo ng medicine wine. Narinig ni Ang Shancheng ang kanyang tono at agad na naramdaman na may pagkakataon. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, Master Dixon, ang ganitong uri ng gamot na alak ay napaka-magical. Kung ito ay ibebenta sa pandaigdigang pamilihan, maraming mayayamang tao ang handang magbayad ng mataas na presyo para mabili ito. Ang gulo. Umiling si Alex Dixon. Natuwa si Ang Shancheng. Naamoy niya ang business opportunity at mabilis na sinabi. Kung makikipagtulungan sa akin si Master Dixon, kailangan mo lang punuin ang medicinal wine. Ipaubaya mo sa akin ang iba pang benta. Ako ang mamamahala sa pakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na mayayamang pamilya. Sa garantiya ng ating Angshan clan, ang ganitong uri ang alak na panggamot ay tiyak na ipaglalaban. Nang makita ang kanyang sabik na hitsura, tanong ni Alex Dixon, ganyan ka ba talaga interesado? Of course. Sino ba naman ang ayaw ng ganitong mahiwagang medicinal wine? Ni Alex Dixon, kung gusto mo talagang gawin ito, hintayin mo akong magtanim ng red fescues sa bahay. Pagdating ng oras, magtitimpla ako ng medicinal wine. Maaari kang magpapadala ng pribadong eroplano para kunin ito. Kapag natapos na ang 5 elements formation ng kanyang pamilya, magiging sapat na ang pagbabago ng enerhiya, at mabilis na lalago ang red fescues. Bukod dito, hindi mahirap magtimpla ng alak. Hindi lamang ito maaaring bumuo ng isang industrial na kadena, ngunit maaari rin itong hayaan ng biyenan at ang kanyang pamilya na ubusin ito araw-araw upang mapahaba ang kanilang buhay.
Talaga, tuwang-tuwa si Ang Shancheng. Kung si Master Dixon ang nagtimpla ng alak ng gamot, handa akong kunin lamang ang 30% ng kita. Ang natitirang 60% ay pag-aari mo. Hindi siya nang ahas na kumuha ng sobra, pero kahit 30% lang ang kinuha niya, malaki pa rin ang tubo nito. Ang ganitong uri ng gamot na alak ay maaaring doblehin ang kalidad ng katawan ng tao sa isang maliit na tasa lamang. Maraming foreign oil magnates at internet magnates ang handang gumastos ng malaking pera para ipalit sa dugo para lumakas ang katawan at hayaan silang gumastos ng malaking halaga para makabili ng gamot na alak para mapahaba ang kanilang buhay. Ipipiga nila ang kanilang mga ulo. Muling sinabi ni Alex Dixon, isa lang. Magparehistro ka bilang partner ng International Medical Wine Company at gamitin ang pangalan ng asawa ko. Pero huwag munang isa-publiko ang bagay na ito sa ngayon. Kapag tama na ang panahon, gagawin ko, bigyan mo ang asawa ko ng isa pang sorpresa. Kabanata 579. Saglit na natigilan si Ang Shancheng at biglang bumalik sa kanyang katinoan. Umiti siya ng may paggalang at sinabi, nakuha ko. Malabo niyang napagtanto na binibigyang halaga ni Master Dixon ang kanyang asawa. Tila mas kailangan niyang purihin ang kanyang asawa para mapasaya si Alex Dixon sa darating. Pagkaalis ni Ang Shancheng, sinimula ni Alex Dixon na puno ng panggamot na alak. Tuldok. Sa gabi, si Exie Faye ay naglalakad sa gilid ng kalsada na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, pupunta siya sa mga bodyguard para maghintay ng gabay ng isang eksperto. Buong puso niyang gustong mag-aral ng martial arts. Pagkatapos niyang mamaster ito, tuturuan niya ng leksyon si Alex Dixon. Sa sandaling ito, tahimik na huminto sa tabi niya ang isang itim na BMW. Bumaba ang bintana. Isang babaeng naka-sunglass ang nagbukas ng pinto ng kotse at bumaba, kasunod ang dalawang babaeng bodyguard na may malalaking bewang. Tumingin sa kanya ang babae at nagtanong, ikaw si Exie Faye. Tiningnan siya ni Exie Faye at sinabing, sino ka? Isang babaeng bodyguard sa likod ng babae ang biglang naglabas ng isang bilog na token at mayabang na iwinagayway ito sa kanyang harapan. Tumingin si Exie Faye at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Agad siyang tumawag ng may paggalang, ikaw ay. There's no need for formalities. I don't care about these small details. Umiti ang babae. Naparito ako upang hanapin ka upang harapin ang ating karaniwang kaaway, si Alex Dixon. Nagulat si Exie Faye at mabilis na sinabi, napakarangal ng katayuan ni Madam. Kumain ba ng leopard guts ang Dixon na iyon? How dare he disrespect you? Bakas ng sakit ang bumungad sa magandang mukha ng babae, ngunit mabilis itong nawala. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, kamakailan lang ay naaksidente ang iyong Exie family. Nakaramdam din ako ng matinding sakit. Kung hindi si Alex Dixon ang nagudyok nito, tiyak na umunlad ang kumpanya ng iyong ama. Paano na ang iyong ama? Exie family malugi ng ganito. Ang ilang mga salitang ito ay pumukaw din ng puot sa puso ni Exie Faye. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, sa kabutihang palad, ang aking ina ay tiyahin ni Alex Dixon. Hindi niya alintana ang relasyon ng kanyang mga kamag-anak at naglalaro sa kanyang likuran, dahilan upang ang Exie family ay nabawasan sa ganoong estado. Ngayon ay ganito. Sa nakalipas na 2 araw, ang kanyang ama, si Exie Zanhua, ay tila 10 taon ang magdamag. Dati-rati, iginagalang siya saan man siya magpunta, at marami ring maliliit na amo ang nangungutya sa kanya. Ngayon, lahat ay naglalakad sa paligid ng Exie family, na parang umiiwas sila sa isang salot. Sa kabaligtaran, ang mga bangko at maraming kumpanya ng kredito ay nagsimulang samantalahin ang sitwasyon. Patuloy silang tumatawag para maningil ng mga utang, at nagbanta pa na isasangla ang ari-arian ng pamilya Exie, para matulog sa lansangan ang buong pamilya nila. Umiling din ang babae at sinabing, si Alex Dixon ay walang puso at walang puso. Hindi mo kailangang magalit para sa kanya. Dapat mong isipin kung paano ilalabas ang iyong galit para kay Exie family. Inilabas ni Exie Faye ang kanyang galit at pansamantalang nagtanong, Madam, paano ka na-offend ni Alex Dixon? Haha, wala siyang lakas ng loob na saktan ako.
Malamig na ngumiti ang babae, bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit namatay ang aking kapatid sa ibang bansa dahil sa kanyang pakikialam. Masyadong bastos ang batang ito. Lalong nagulat si Exie Faye sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras, siya ay lihim na natuwa. This Dixon guy was simply courting death, he actually did such a thing. Maayos pa rin si Alex Dixon sa estado ng yun, ngunit ngayong nakarating na siya sa Mian Realm at nagkaroon ng awayan ng dugo sa babaeng ito, tila nalagay siya sa malaking problema. Nagmamadaling sinabi ni Exie Faye, "Madam, dahil hindi alam ni Alex Dixon kung ano ang makakabuti sa kanya, handa na si Exie Faye na gawin ko ang lahat ng aking makakaya para harapin si Alex Dixon." Walang problema. Umiti ang babae at tumango. Hinampas ni Exie Faye habang mainit ang plancha at magalang na nagtanong, "Madam, pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mong gawin?" Inayos ko na ang lahat. Balak kong bigyan ng parusa si Alex Dixon. Napakasimple lang ng kailangan mong gawin. Papuntahin mo siya sa Coliseum. Andan ang mga tauhan ko. Bubugbugin siya. Bugbugin mo lang siya. Hindi mapigilan ni Exie Faye na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Inaasahan pa niyang gamitin ang kamay ng babaeng ito para turuan ng leksyon si Alex Dixon at mabali ang isang braso o binti niya. Umiti ang babae at sinabing, "Walang nagmamadali, dahan-dahan lang. Kamag-anak siya ng nanay mo, humingi ka muna ng tawad sa kanya at makuha mo ang tiwala niya." Tuldok. Sa hotel, iniwan ni Ang Shancheng ang 10 bodyguard. Bukod sa pagprotekta sa kwarto ni Alex Dixon, tinulungan din nila itong magtimpla ng gamot na alak. Hiniling ni Alex Dixon sa kanila na humanap ng 3 malalaking wine vats at ilang jade stone para ilagay ang red fescue at wine sa mga vats. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga jade stone para mag-set up ng isang maliit na scale na spirit gathering formation. Pagkatapos, kinuha niya ang Fire Soul Stone na nakuha niya sa Shenlang Ridge, tinawag ang Water Spirit, at itinayo ang formation. Bagamat ang 5 elemental formation ay mayroon lamang 2 elemento, tubig at apoy, ito ay higit pa sa sapat upang mapuno ang panggamot na alak. Hanggat ang lalagyan ng alak ay inilagay sa porma sayon at pinapakain ng enerhiya sa loob ng 2 araw na panggamot na alak ay natural na may timpla. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono. Kanina lang ay tuloy-tuloy na nag-vibrate ang telepono, ngunit nang makita niyang si Helena ang tumatawag, wala siya sa mood na sumagot. Ngayong tapos na ang lahat, nakita ni Alex Dixon na tumatawag muli si Helena, kaya pinindot niya ang answer button. "Nanay." Saktong pagkasabi niya ay nagmula sa telepono ang galit na sambat ni Helena. "Anong ginagawa mo? Mahigit ilang beses na kitang tinawag nitong nakaraang 2 araw, bakit hindi ka sumasagot? May ginagawa ka bang malilim sa labas sa likod ng anak ko?" Galit na galit si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ko. Ano ang gusto mo sa akin? Ikaw." Sa sobrang galit ni Helena ay nabulunan siya sa kanyang mga sinasabi. Lalong nagiging mayabang ang basurang ito, at lalo pa niyang minamaliit ang kanyang biyenan. Tumigil siya saglit at agad na nagsimulang magmura. "Alex Dixon, tumigas ba ang pakpak mo? How dare you talk back to me? Ano kayang basurang tulad mo sa ibang bansa? Napayuko ang anak ko at sa wakas ay nakiusap sa tiyahin mo na alagaan ka, pero talagang hindi mo iginuhit ang lahat, tiyahin mo at hindi pa kumakain." Nang marinig ito ni Alex Dixon, hindi niya napigil ang sumabad, "Ma, sabi mo hininaan ng asawa ko ang boses niya sa Exie family. Hehe, kung hindi, sa tingin mo ba hahayaan ka ng Exie family na mabuhay ng libre?" Lalong nagalit si Helena habang nagsasalita, na si Lewis Dauphin ay matagal nang tumigil sa pakikisalamuha sa Lewis family, ngunit ang tatay mo ay napakatanga kaya tinawag niya ito at hiniling na ibalik ka. Natural, tatanggihan niya ito at ayaw niya, para makatanggap, ng basurang katulad mo. Yung anak ko ang tumawag ulit at humihingi ng nakangiti sa loob ng kalahating oras. Humingi siya ng tawad at paulit-ulit na nagmamakaawa. Pinadalhan pa niya ako ng Reg Along mahigit 1 milyong yuan bago ako pumayag na alagaan ka sa Mian State. Pero basura ka, hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo, at talagang nasaktan mo ang Exie family.
Bilisan mo at bumalik ka. Humingi ka ng tawad sa tita at tito mo. Matagal siyang pinagalitan ni Helena. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang sampilan si Alex Dixon ng ilang beses on the spot. Ang ₱1,000,000 na reg along ito ay nasayang ng ganoon. Nadurog ang puso niya. Noong una, gusto niyang samantalahin ang oras noong nanirahan si Alex Dixon roon para humingi ng pabor kay Lewis Dauphin at hayaan ang pamilyang Exy na asikasuhin ang Jade at antigong negosyo ni Albert Lewis. Kaya naman hinimok niya ang kanyang anak na bigyan siya ng isang mahalagang regalo. Sa huli, lahat ng ito ay ginulo ng basurang ito. Kabanata 600. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon nang marinig ang pagsaway ng kanyang biyenan. Na-touch siya at the same time nagalit. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa, isang malamig at mayabang na babae, ay ibababa ang kanyang katayuan para maalagaan siya. Mapagpakumbaba siyang nakiusap kay Lewis Dauphin at nakiusap pa ng kalahating oras. Paano magiging karapat-dapat sa kanya ang isang Exy family lang? Hindi banggitin ang Exy family, kahit ang buong Angshan clan ay hindi karapat-dapat na ibaba ng kanyang asawa ang kanyang status. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon habang walang pakialam na sinasabi niya, "Ina, sabihin mo kay Jay na simula ngayon, hindi na niya kailangang ibaba ang ulo niya sa kahit kaninong. Walang sinuman sa mundong ito ang maglalakas loob na ibuli ang asawa ko." Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. "Ikaw." Hindi pa tapos magsalita si Helena nang ibinaba niya ang kabilang linya ng telepono. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Itong basura. Ngayon, naglakas loob talaga siyang ibaba ang telepono sa kanya. Kapag umuwi ang basurang ito, kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, malamang na mapupunta ang basurang ito sa langit. Tumayo si Jane Lewis sa gilid at pinakinggan si Helena na pinapagalitan si Alex Dixon. Ilang beses niyang gustong bawiin ang telepono ngunit naitulak siya ni Helena. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para kausapin ang asawa bago niya ibinaba ang tawag. Nagalit si Jane Lewis at nagreklamo, "Ma, bakit mo sinasabi kay Alex ang lahat ng ito? Naisip ko lang na hindi siya pamilyar sa Mian State at natatakot siya na makatagpo siya ng panganib, kaya pinakiusapan ko si tita na alagaan siya. Karapat-dapat ba siya?" Galit na galit si Helena kaya napag-alitan siya, "Let him die overseas. Tingnan mo ang ginawa niya. Hiniling ko sa kanya na humingi ng tawad sa Exy family, pero hindi talaga siya nakikinig. Nagyayabang pa siya ng walang hiya at sinabing walang maglalakas loob sa mundo para ibuli ang asawa mo." Sinabi niya ba talaga yun? Natigilan si Jane Lewis. Ang puso niya ay napuno ng lahat ng uri ng damdamin at naantig siya. Sobrang protective sa kanya ng asawa niya. Kahit na nabuli siya sa harap ni Lewis Dauphin, hindi yun big deal. Umupo si Helena ng mabigat sa sofa at sinabi kay Jane Lewis, "Tawagan mo siyang muli at hiling sa kanya na bumili ng mga regalo at humingi ng tawad kay Exy family. Hindi niya maibibigay ang kanyang ₱1,000,000 na regalo sa kanya ng libre. Kinailangan niyang himukin si Alex Dixon na humingi ng tawad at humingi ng pabor sa Exy family." Sa sandaling ito, nagkataong pumasok si Meng Nooran mula sa labas ng pinto. Nang makita niyang tinatawag ni Jane Lewis si Alex Dixon, hindi niya maiwasang mag-isip at naglakad palapit. Kinuha ni Jane Lewis ang kanyang telepono at tinawagan si Alex Dixon. "Hubby, bakit hindi ka tumuloy sa pamilya Exy? Dahil masama ba ang pakikitungo sa iyo ng tiyahin mo? Kung hindi mo pinapansin si Exy family, hindi mo na kailangang pumunta sa Exy family. Kahit mahirap kami, mayroon pa rin kaming gulugad." Narinig ito ni Helena at agad na tumalon at sumigaw, "Anak, ano ang pinagsasabi mo? Bilisan mo at humingi ng tawad sa kanya." Hindi siya pinansin ni Jane Lewis at nagpadala sa telepono, "Hubby, huwag kang makinig sa nanay ko. You don't need to go to Exy family to apologize. If tita is not willing to take care of you, we will not pumunta ka sa Exy family. Ikaw, you little girl." Nabalisa si Helena at inabot niya ang telepono. Paanong hindi humingi ng tawad ang basurang ito? Siya ay nagtanong sa paligid at alam na ang asawa ni Lewis Dauphin ay ang lokal na Great Jade Merchant. Siya ay umaasa pa rin na ang negosyo ni Albert Lewis ay makakasakay.
Mabilis na itinaas ni Jane Lewes ang kanyang kamay para hayaan si Helena na walang laman ang kanyang mga kamay at ipinasa ang telepono kay Ming Nooran. Nooran, hindi mo ba tinanong si Alex kung kailan siya babalik buong araw? Say a few words to him. Pagtapos, hinayla ni Jane Lewes si Helena at itinulak sa kwarto. Mom, you don't need to care about the matter between Alex and me. He knows his limits. Hindi, gusto ko siyang humingi ng tawad. Kung hindi, libre ang regalo ng pamilya ko sa kanya. Tumalon si Helena at sumigaw. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ayaw ng pamilya natin ng mga ganyang kamag-anak. Nagpasya si Jane Lewes at buong lakas niyang itinulak si Helena sa kwarto. Hawak ni Ming Nooran ang telepono at talagang naging tense ang mood niya. Isang manipis na pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo. Pagkaraan ng mahabang panahon, nag-aalala na siya kay Alex Dixon sa kanyang puso ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya nakapagtanong pa. Nooran, ikaw ba yan? Bakit wala kang sinasabi? Ang malumanay na boses ni Alex Dixon ay nanggaling sa telepono. Ang pamilyar na boses na ito ang nagpaasim sa ilong ni Ming Nooran. Sa sobrang tuwa niya ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan at nagtanong sa paos na boses. Kuya Alex, ayos ka lang ba dyan? Umiti si Alex Dixon at sinabing, I'm fine. How are things over there? After I left the villa, Helena didn't bully you anymore, right? Nang marinig na mahal niya siya, lalo pang naantig si Ming Nooran. Tumango siya at sinabing, okay lang din ako. Siyan ang nag-aalaga sa akin at hindi man lang ako pinayagang makaalis. Ang sabi niya, nanganganib daw ang isang babaeng tulad ko kapag ako lang mag-isa sa labas. Pagkatapos sabihin niyon, agad niyang tinanong, Kuya Alex, kailan ka babalik? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, kahit kalahating buwan pa lang. Oo, kailangan mong mag-ingat kapag nasa ibang bansa ka. Kung mayroon man, tumawag ka at sabihin sa amin. Nang matapos magsalita si Ming Nooran, biglang may kamay na inabot sa gilid at inagaw ang telepono. Humiwalay si Helena sa pagharang ng kanyang anak at tumakbo palabas ng kwarto. Inagaw niya ang telepono ni Ming Nooran at sinumpa ang telepono. Alex Dixon, sasabihin ko sa iyo ng isang beses. Humingi ng tawad sa iyong tita Hian o ako. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Bago pa matapos si Helena, isang abalang boses ang nanggaling sa telepono. Sa sobrang galit niya ay naging berde ang mukha niya. Basura, binabaan mo na naman ako. Tingnan natin kung paano kita hahaharapin pagbalik mo. Nagalit si Helena kay Alex Dixon. Tumingon siya at nakita si Ming Nooran na nakatayo sa gilid. Agad niyang ibinuho ang lahat ng galit sa kanya at itinuro ang kanyang ilong habang pinapagalitan. Anong nakatayo ka pa dito? Nag-freeload ka sa bahay ko. Kawawa ka na pero ayaw mo pa ring magtrabaho. Pumunta ka at kuskusin mo ang medyas ni Fugi at Zhang Faang sa banyo. Kung hindi mo malaban ng malinis, huwag kang kumain ngayong gabi. Dahil wala si Alex Dixon, hihilingin niya kay Ming Nooran na magtrabaho ng husto at utusan siya na parang isang batang babae. Sa anumang kaso, ang pamilya Meng ay bumagsak na. Hindi na niya sineseryoso si Ming Nooran ngayon. Papasok na sana si Ming Nooran sa banyo nang sumugod si Jane Lewes para pigilan siya. Nilingon niya ang kanyang ulo at sinabi kay Helena, Nay, huwag mong maliitin si Nooran. Paano siya mahirap? Nakumpleto ang pabrika ng pharmaceutical ng Haicheng Group Company at sinooran na ngayon ang direktor ng parmasyutiko. Ang kanyang buwanang sweldo ay 100,000. 10. Ang boses ni Helena ay natigil sa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay dilat. Bigla siyang tumalon at tumakbo sa harap ni Ming Nooran na may papuri sa mukha at hindi siguradong nagtanong. Mayroon kang 100,000 sa isang buwan. Si Ming Nooran ay tumango sa kanyang ulo sa kahihiyan. Nalaman lang niya ang tungkol sa sweldo. 100,000 a month. That karaming pera. Halos lumuwa ang eyeballs ni Helena. 100,000 sa isang buwan. Ang isang taon ay katumbas ng 1,000,000 sa isang taon. Mabilis na sinabi ni Ming Nooran, Tita Shu, ang kontrata ko ay 1,200,000 isang taon na sweldo.
Bukod doon, mayroon ding seasonal bonus at year-end bonus. Gayunpaman, bibigyan lang ako ng basic salary na 30,000 yuan bawat buwan, mananatili ako sa bahay mo at kukuha ako ng 20,000 yuan bilang iyong gastusin. Sige. 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 Biglang ngumiti si Helena nang napakalawak na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ito ay isa pang windfall mula sa langit. Si Ming Nooran ay pumasok sa trabaho sa araw-araw at paminsan-minsan ay bumabalik upang kumain ng hapunan sa gabi. Pagkatapos magstay ng isang gabi, makakakuha siya ng 20,000 yuan. Isa lang itong libreng bargain. Kaagad, pinambabola agad ni Helena si Ming Nooran at sinabing may pekeng ngiti, "Nooran, kumain ka na ba? Bilisan mo at magpahinga ka na."